Detalye sa reunion ni Karil at Dingdong Dantes sa It's Showtime. Marami sa madlang people ang natuwa nang mapanood nila ang episode ng noontime show na It's Showtime noong June 11, 2025. Nakita kasi nila ang isang reunion na hindi inaasahan na mangyayari on live TV. Aktibo kasi ngayon ang aktor na si Dingdong Dantes sa pag-promote ng pelikula niya kasama ang former ABS-CBN president na si Charo Santos Concho na Only We Know. At isa sa mga TV shows na kanyang pinuntahan para mag-promote ay ang noontime show kung saan host ang dati niyang girlfriend. Para naman sa mga fans ni Karil at Dingdong, dream come true ang muling makita silang magkasama sa isang programa. Winelcome ng mga host na sina Vice Ganda, Kim Chu, Ami Perez, Ryan Bang, Teddy Corpus, Jug Sogueta, Ayon Perez, Jackie Gonzaga at Sean Dominguez ang presensya ni Dingdong at Ma'am Charo. Kalauna naman ay pinagpares sila para sumali sa segment na Kids Sona, Songs of the Nation Address, para maglaro at makipaglaban sa iba pang mga host. Ipinare si Teddy kay Ryan Bang, si Kim kay Ayon, si Jugs kay Sean, si Jackie ay ipinares kay Lorraine Galvez, at si Vice ang naging kapares ni Karil. Sa pagsisimula ng game matapos ang pagpapakilala sa mga batang magbibigay ng clues sa mga manlalaro, inabutan muna nila ng red and blue roses sina Ma'am Charo at Dingdong. At nang magsimula na ang pahulaan ng kanta na ibibigay ng mga bata sa pamamagitan ng pag-recite ng song lyrics, nakuha kaagad ni Dingdong at Ma'am Charo ang unang puntos. Makikitang nagkakasiyahan ang lahat at parehong enjoy na naglalaro sina Dingdong at Karil. Nakikipagtawanan din sila sa mga punchlines at jokes na binibitawan ni Vice Ganda. Pero mapapansin din naman na naging very awkward ang pagkikita ni Karil at Dingdong, pero ipinagpatuloy pa rin ang programa. Pareho rin silang naging professional sa kanilang mga trabaho. Para sa mga fans nila, umaasa ang mga ito na magkaroon man lang ng kahit na kaunting interaction sa pagitan ni Karil at Dingdong, kahit magkatinginan man lang o makitang magngitian. Subalit walang nahagip ang camera na ganoong eksena. Kahit si Vice na panay ang tukso kay Karil noon sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang ex sa programa, ay pinigilan ang sarili na sila ay tuksuhin. Gayunpaman, ramdam pa rin ng mga manonood ang kilig kahit walang nangyaring pagbabatian sa kanila. Kapansin-pansin din ang tila pagiging uncomfortable ni Karil habang naglalaro sila sa segment dahil magkatapat ang mga pwesto nila. Napansin din ng mga fans na hindi masyadong naging active si Karil sa game at nahihiyang makipagbatuhan ng mga jokes. Pero inisip naman ng ilan na lumugar lang ng tama si Karil dahil baka maging tampulan na naman siya ng bashings ng mga taong walang magawa sa buhay. Sa kabila nito, naglabas ang mga fans nila ng kanilang saloobin sa pagkikita ni Karil at Dingdong sa social media, at maganda naman ang mga naging komento nila. Sabi nga ng ilan sa mga ito na kahit hindi nagpansinan ang dalawa, ay ramdam nila ang kanilang on-screen chemistry. Ang iba naman ay nakaramdam ng closure sa breakup nila noon. Ang ilan din ay nagsabing the world is healing dahil sa wakas ay nagkita na rin silang dalawa at matatapos na rin ang palaisipan kung maayos ba ang kanilang relasyon o hindi. Taong 2023 nang mapag-usapan ang guesting ni Marian Rivera at Dingdong Dantes sa It's Showtime dahil sa promo naman ng pelikula nilang kasama sa Metro Manila Film Festival na Rewind na produce ng Star Cinema. Kapansin-pansin ang pagiging absent ni Karil noong panahong iyon. Kaya naman marami ang nagtataka kung umiwas ba ang TV host o sadyang may prior engagement ito noong araw na yon. Ang ilang fans naman ay nagsabing inaasahan na nila si Karil na magiging absent sa araw na yon para maiwasan ang pagiging awkward ng sitwasyon. Ani ng isa, mauunawaan nyo naman kung wala si Kay. Hindi dahil sa naiilang siya sa mag-asawa, kundi dahil sa magiging hiyawan ng mga audience. At medyo magiging awkward yun sa mag-asawa. At hindi yun magiging komportable habang nagpo-promote sila. Siguro di na din pinayagan ng management para hindi maging awkward ang pag-promote siguro nila. Paliwanag naman ng management, nauna na raw ang pagtawag ni Karil sa kanila at pagsabing mag-a-absent ito dahil ilang araw na rin itong may sakit.
Nakita rin sa kanyang social media ang post nito ilang araw bago maganap ang guesting ng Dongyan sa noontime show. Aniya sa post noong December 13, 2023, "Woke up sick, so I'll be missing work for a couple of days." Kung inyong matatandaan, hindi naging maganda ang naging hiwalayan ni Karil at Dingdong noon. At inamin ni Karil sa isang interview na pinakamasakit ang breakup niya kay Dingdong. Nagsimula ang problema ni Karil at Dingdong nang gawin ng aktor ang seryeng Marimar noong 2007. At dito ay mas nakilala ni Dong ang lead actress na si Marian Rivera. Ang pagtatambal na yon ang siyang naging dahilan para mabalita ang pagkakaroon ng problema sa relasyon ni Dingdong at Karil na nagsimula noong 2005. Pero nilinaw ni Dingdong sa isang interview noon na conflict of priorities ang dahilan kung bakit nagdesisyon sila ni Karil na tapusin ang kanilang relasyon. Hindi naman nagsalita si Karil tungkol dito. Pinag-usapan din ng maraming tao ang nangyaring alitan sa pagitan ni Karil at Marian. Na-issue kasi si Marian noon na nagdadalang tao, pero nabalita rin na hindi niya ito itinuloy. Nangyari ang issue sa kasagsagan ng usapin ng love triangle sa pagitan ni Dingdong, Marian at Karil. Nang matanong sa isang interview noon si Karil, isang ngiti lamang ang kanyang ibinigay. Nabigyan ito ng ibang kahulugan at ipinagpalagay na may katotohanan ang pangyayari. Hindi naman napigil ni Marian na maglabas ng kanyang saloobin sa tila lumalaking usapin tungkol dito. Umiiyak itong nagsabi na pwede naman daw sumagot si Karil nang hindi ko alam o wala ako sa posisyon para sagutin yan. Labis siyang nasaktan sa pagngiti lang nito na parang nambibitin. Dito na inamin ni Marian na na-offend at nasaktan siya sa nangyari. Nilinaw din niya na kung may katotohanan man ang naisusulat noon sa kanya, hindi niya ito itatago. Aaminin niya ito sa publiko at sasabihin kung siya ay nagdadalang tao. Sinabi naman ni Karil noon na kahit na ano ang maging facial reaction niya sa magiging katanungan ni Boy Abunda sa kanya, lalagyan pa rin ito ng kahulugan ng maraming tao. Aniya, nasa no-win situation daw siya noong mga oras na yon. Kapag hindi siya ngumiti, masasabihan siya na bitter siya. Nag-iisip pa daw siya ng isasagot noon, pero bigla na lang pinutol ni Tito Boy ang interview at nag-thank you sa kanya. Nagkaroon nga ng misunderstanding sa pagitan ni Karil at Marian noon, hanggang sa lumaki ang issue at pinagpiestahan ito ng maraming tao. Pero sa paglipas ng maraming taon, tila nagkaroon din ng katahimikan ng away na ito. Nag-cross kasi ang kanilang landas sa isang event. Nangyari kasi ang di inaasahang pagkikita ni Karil at Marian nang pareho silang dumalo sa opening ng bagong boutique ng kilalang fashion designer na si Michael Cinco sa Makati noong 2018. Inamin naman ni Marian sa isang interview noon na wala siyang naging problema kay Karil at masaya siya na nagbatian silang dalawa nang magkita sila sa event. Gayon din naman si Karil na binati ang mag-asawa nang magkita sila sa loob ng venue. Nang ma-interview si Marian tungkol sa pagkikita nila ni Karil, sinabi nitong wala naman silang problema. Wala naman talagang problema sa akin since day one eh. Siguro ito ang tamang panahon na nagkita kaming dalawa. Masaya dahil nagbatian naman kaming dalawa. Mas maganda na good vibes lang at lahat magkakasundo. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Send in your thoughts in the comment section below.